Isang napagandang araw po sa ating lahat mga kaboses and welcome po dito sa ating channel. Ngayon pong araw mga kaboses, pag-uusapan po natin na ito pong satisfaction rating ni President Bongbong Marcos Jr. mga kaboses na tumaas ng 60% mga kaboses ayon po sa latest survey ng Tanjere mga kaboses. Ngayon po ito po yung ating pag-uusapan, hihimayin po natin mga kaboses at bibigyan po natin ng isang malaliman po na analysis dito po sa standpoint analysis mga kaboses. Kasi marami pong reaksyon, umani po ng napakaraming reaksyon mga kaboses, kasi sa lahat po ng mga tanggapan po ng ating gobyerno, ang opisina lang po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang talagang sobrang taas, mga kaboses. Nasa 61.8% po ang kanyang ratings at pumapangalawa po rito ay ratings po ng House of Representatives na mayroon pong 55.7% at sinundan rin po ito ng kanyang mga cabinet members ng 52.9% at ng Senado mga kaboses ay 49.5%. Kasunod po niyan ay ang Philippine National Police at opisina po ng Office of the Vice President mga kaboses. At nasa baba po yung pwesto ng ating Vice President, opisina po ng Vice President. Base po sa latest survey ng Tanjere mga kaboses. Sa 48.4% lang po si Vice President Sara Duterte. Now, babasahin po natin mga kaboses ito pong artikulo mula po sa Philippine Information Agency. Mismong gobyerno po naglabas ito, mga kaboses, para iwas fake news po tayo kasi marami po yung mga sensitive sa fake news, mga kaboses. Ngayon po, babasahin natin itong Philippine Information Agency. Ayon po rito, a recent survey conducted by Tanjere has revealed that the Office of the President 61.8% satisfaction rating under the executive branch is the highest rated service branch of the Philippine government after posting a significant 10% increase in satisfaction rating. The increase is driven by respondents belonging to socio-economic class D and E. Ito pong class D and E mga kaboses, ito po yung mga nasa lower class, o sa yung mga mayroon lang po mga lower income class mga kaboses, yung siguro sumasahod ng minimum. Ano po, yung iba po ay walang trabaho mga kaboses, kapos po ang kita, ito po yung mga isa sa mga respondents mga kaboses. Ang respondents po nito mga kaboses ay galing po sa mga class D and E. And respondents living in rural areas mga kaboses, ibig sabihin pati po yung mga nasa ibang o nasa mga bukid mga kaboses, nasa mga probinsya, mga rural areas mga kaboses. The increase can be attributed primarily to the initial rollout of the pakinggan po ninyo mga kaboses. Nilagay po nila dito kung ano ba yung mga reasons kung bakit tumaas itong ratings ni President Bongbong Marcos Jr. mga kaboses. Unang-una po dyan, the increase can be attributed primarily to the initial rollout of 20 pesos rice promised during the campaign period. Yan po yung isa sa rason. Now, bibigyan po natin ng komentaryo ito mga kaboses. Kung matatandaan po ninyo, napakadali lang po ng araw nung isinagawa po yung rollout mga kaboses ng 20 pesos kilo of rice, subsidized rice mga kaboses. At mantakin nyo po mga kaboses, ito Visayas only available yung 20 pesos kilos of rice. Kaya dito pa lang po sa statement na ito, medyo nagtataka po tayo paano po kinuha ng Tanjere mga kaboses yung kanila pong survey. Sino ba yung talagang respondent? Sinabi kasi nila dito, yung respondents is class D and E, yung mga mahihirap mga kaboses. Tapos yung mga nasa rural areas in the country. Ito po yung sinabi sa Philippine Information Agency. In the country, ibig sabihin sa buong bansa mga kaboses, ng ating bansang Pilipinas.
At isa sa mga reason is yung 20 pesos per kilo na rice, no, na pinangako ni Presidente Bongbong Marcos Jr. at sabi po ng gobyerno naging totoo na, mga kaboses. Ngunit ito po yung tandaan po natin, mantakin nyo po mga kaboses, konting araw lang po yun, no, mga kaboses, na isinagawa doon sa Visayas. At kaya po, kung meron po mga taga Visayas rito na nakikinig, pwede nyo bang i-share, no, yung inyo pong experience kung kayo ba ay nakabenepisyo? Kasi ako 100% mga kaboses sure na siguro hindi talaga lahat, no, hindi lahat ay nakatanggap, hindi lahat ang nakaabel, at unang-una limited lang po yun, mga kaboses, at pili lang, mga kaboses. Meron pa sigurong hindi nakaabot noon, mga kaboses, kasi sinuspindi po ng Department of Agriculture yung paglabas po noon, no, mga kaboses. Sinuspindi po agad matapos pang first day roll out ho nito sa Cebu, mga kaboses, no. Sabi kasi ng Department of Agriculture, temporarily stopping, mga kaboses, ang pagbibenta ng 20 pesos per kilo ng bigas hanggang matapos po ang election period, mga kaboses, na naaayon po sa direktiba ng Commission on Elections. So yun ang nakakapagtataka, bakit nakatulong sa pag-increase, no, ng survey agad-agad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. yon, no, na at naging rason ng gobyerno bakit tumaas itong ganun kalaki yung increase, mga kaboses, 61.8%. At ito pa, mga kaboses, no, tandaan po ninyo na nitong nakaraang survey po, no, mga kaboses, sa bagay, satisfaction rating na ito, mga kaboses, ngayong Mayo po, mga kaboses, no, latest po ito, Mayo po ito, mga kaboses, na nagawa ng Tangiere. Pero gawin rin po natin na basis itong sa Pulse Asia nitong nakaraang buwan, nung April, mga kaboses, na data nila, o March 2025 na inilabas nila noong April, mga kaboses, na ayon po dito ay talagang bumagsak ang trust rating ni President Bongbong Marcos Jr., no? Isang buwan lang yung pagitan, mga kaboses, at ayon po dito sa Pulse Asia survey, no, na ang performance rating po ng presidente natin ay marami pong nag-disapprove, at 25% po yung approval, with 53% of Filipino adults disapproving his performance and 22% saying they were undecided, no, mga kaboses. Ibig sabihin, yung laki po ng increase ngayon sa kanyang satisfaction rating at nung yung binagsak po ng base po sa Pulse Asia survey ay talagang magkalayo, mga kaboses, at 53% yung na-disapprove sa Pulse Asia survey, at ngayon po buwan lang po yung pagitan, yung satisfaction rating po base sa Tangiere survey ay tumaas, mga kaboses, ng 60%, no? Nasa 60% po ang satisfaction rating ni President Bongbong Marcos Jr. So kayo po, sa tingin niyo po, mga kaboses, yun ba talagang 20 pesos per kilo na bigas? Kumbinsido ba kayo na yung 20 pesos per kilo na bigas ay talagang may epekto, mga kaboses, no? At talagang masasabi ng mga Pilipino, lalo na po nitong mga respondents nila, kaya po tayo nagtatanong sino kaya yung mga respondents at saan kaya galing, kasi Visayas lang po nafe-feel yung 20 pesos per kilo na bigas, di ba, mga kaboses? At wala po rito sa Mindanao. Siguro kung pagbabasehan natin itong survey ng Tangiere, masasabi natin na baka wala silang na-interview, no, wala silang respondents coming from Luzon and Mindanao, mga kaboses. So yan yung ating komentaryo dyan. Pangalawa po na reason na ginawa po nila dito ay yung irrigation project daw na nagresulta ng double harvest for farmers. Ayan, mga magsasaka, pwede kayong magkomento sa baba, no, mga kaboses, pwede kayong magsalita at para marinig rin natin kung talaga bang totoo ito na na-feel po ninyo, mga kaboses, ito pong sinabi pong irrigation project na nagresulta po ng double harvest for farmers. Ano po, mga kaboses? At ito pong improvement po ng mga health infrastructure at ang
mga nakompleto po na units ng NHA. Comment po kayo sa baba, Luzon, Visayas at Mindanao na nakikinig ngayon mga kaboses, para makita po natin kung talaga bang maja-justify po nitong mga reason na ito yung pagtaas po ng satisfaction rating ni President Bongbong Marcos Jr. mga kabos. Kasi nagtataka lang tayo mga kabos kung bakit ganun kabilis ang pag-angat from 53% na disapproving na nag-disapprove sa kanyang performance mga kaboses noong March base po sa Pulse Asia Survey, bigla pong tumaas ito sa 61.8% ngayong Mayo mga kaboses. Base na rin po yan sa Tangere survey mga kaboses. So kayo, ano po yung reaksyon ninyo, opinion, suggestion regarding po sa issue natin na pag-usapan ngayong araw mga kaboses? Comment po kayo sa baba at atin po yung pakikinggan. Please subscribe, like, and share po sa ating YouTube channel mga kaboses, at patuloy lang po tayo makialam sa mga nangyayari po sa ating lipunan. God bless po sa inyo lahat. Ako po si Kaboses Wins at kayo po ay nakikinig dito sa Standpoint Analysis. God bless po sa inyo lahat mga kaboses, and bye-bye.